Niyayain ko po kayong magbukas ng ating Biblia sa 1 Samuel chapter 1. 1 Samuel chapter 1. Babasahin natin ang verse 11 to 14. Pinamagatan ko po itong ang tamang tugon sa panganib. Now, alam natin ang ating kalagayan sa ating panahon ngayon. Nasa panganib po tayo sa hindi natin malaman kung anong mga panganib ito, pero dahil po sa kalagayan ng ating bansa, buong sambayang Pilipino ang nalalagay sa panganib. Paano natin ito tutugunan? At hindi lamang ang ating bansa, maging ang ating mga sarili, may mga kanya-kanya tayong panganib na dumarating. Panganib sa karamdaman, panganib sa buhay, trabaho, at marami pang iba. Ngayon lang sa ating prayer, may mga karamdaman. At maging dito sa ating kalagayan, may mga karamdaman at may mga panganib na dumarating. Paano natin tutugunan? So ating basahin ang 1 Kings chapter 1 verse 11 to 14. Ganito po ang pagkakasabi. Nang magkagayo, sinabi ni Nathan kay Bathsheba na ina ni Solomon, hindi mo ba nababalitaan na si Adonias na anak ni Haggith ay siya ngayong hari? At ito ay hindi nalalaman ni David na ating Panginoon. Pumarito ka ngayon at papayuhan kita upang mailigtas mo ang iyong sariling buhay at ang buhay ng iyong anak na si Solomon. Pumunta ka agad kay Haring David at sabihin mo sa kanya, di ba, Panginoon ko, isinumpa mo sa iyong lingkod na iyong sinasabi, si Solomon na iyong anak ay maghahari pagkamatay ko, at siya'y upo sa aking trono? Kung gayoy, bakit si Adonias ang hari? At samantalang nagsasalita ka pa sa hari, ay papasok ako na kasunod mo, at aking patutuhanan ang iyong mga salita. Ito ang salita ng Panginoon, tayo'y manalangin. Opo, Panginoon, nakikita namin kung paano po nangyari ang pamumuhay po ng kaharian ninyo sa kalagayan ni Haring David. Solomon ay mayroon po itong paglalarawan sa aming pong kapanahunan ng aming bansa at maging sa aming mga individual na buhay bilang inyong mga tao. Sapagkat ayon sa iyong salita, hindi po kami malaya sa anumang mga pagsubok, problema, pasakit at iba pa. Hindi kami exempted, Panginoon, kundi ito'y ginagamit ninyo kung paano kami tumayong matatag sa paming pananampalataya. Nawa kausapin niyo po kami, Ama, upang sa ganon makita namin ang kadakilaan at liwanag ng iyong pong pag-asa sa aming pong buhay. Nawa, gamitin niyo ang mga salitang ito upang tumayo kami at manindigan sa aming pong pagtitiwala sa inyo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa buhay natin, madalas na humaharap tayo sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga panganib, maging sa panlilinlang. Sa ganitong mga pagkakataon, dapat nating malaman kung paano ang tama at matalinong tugon natin sa mga bagay na ito na hindi natin maiwasan. Now, sa ating pag-aaral ngayong umaga, matututunan natin mula kay Nathan, kay Bathsheba, at kay Solomon kung paano humarap sa panganib at manindigan para sa kalooban ng Diyos. Sapagkat alam natin, walang panganib, walang problema na hindi pinapahintulot ng Diyos. Lahat ng ito ay nasa kanyang kalooban. Alam natin na sa bawat bagay kasamang gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. At yun ay ang mga tao ng Diyos. Now, chapter 1 ng 1 Kings ay nagsasalaysay
sa pagsisimula ng isang krisis sa kaharian ng Israel. Si Haring David ay matanda na, mahina na siya, nanginginig na, at hindi na siya maaring makapamuno pa sa kaharian, wala na siya magagawa, kundi siya ngayon ay umaasa lamang sa mga taong nagmamahal sa kanya, tumutulong sa kanya, ibinibigay sa kanya ang nararapat para maibsan ang kanyang paghihirap sa kanyang katandaan at kahinaan. Ngunit habang ang mga tao ni David ay nagkakagulod upang lunasan ang kanyang problema, sinamantala naman ng kanyang anak ni si Adonias na magproklama ng kanyang sarili na sinasabing, ako'y magiging hari. At kinunsaban niya ang mga matataas na pinuno ng bayan, mga tapat kay David, mga hiniral at iba pang mga tagapayo niya, na naging tapat sa David at tapat kay David at tapat sa kanilang katungkulan, ngunit hindi tapat sa Diyos. Kaya sila'y madaling madala sapagkat may mga sarili silang mga plano rin sa kanilang buhay. At dahil sa kaguluhang ito, mga kapatid, na si Adonias ay nakahanda na upang lusubin ang kaharian tulad ng ginawa ng kanyang kuya na si Absalom, na sinamantala ni Absalom ang kalagayan na nagkaroon ng kodita. At ito rin maaaring mangyari sa buhay ni Adonias, na handa na sila, mayroon na siyang sundalo, mayroon na siyang marcha sa unahan niya, at handang sugurin na ang katandaan ni David at wala sila magawa sapagkat wala pang napoproklamang totoong hari. Kaya itong si Adonias, nagproklama siya ng kanyang pagiging hari. Ay wala pong pagkakaiba sa ating bansa sa kasalukuyan. At maaari rin mangyari yan sa iyong trabaho, maaari mangyari din sa anumang grupo sa buhay. Ngunit may isang tao na tapat na kanyang hangad na matupad ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos dito na si Solomon ang magiging hari. At itong si Nathan ang siyang tumayo at lumapit kay Bathsheba upang ipaalam kay Bathsheba, buhayin muli ang katotohanan na pangako ng Diyos na dapat mangyari yung kalooban na si Solomon ang magiging kasunod na hari kay David. Kaya siya nagplano na lumapit kay Bathsheba at nagpayo. Nagpayo siya kay Bathsheba tungkol sa panganib na ito sapagkat nanganganib hindi lamang ang kaharian, kundi nanganganib si Bathsheba at si Solomon sapagkat tiyak papatayin ito ng kanyang kapatid ni Solomon na si Adonias sapagkat yun ang nararapat upang mayroong tumayong hari. At itong si Nathan, ginamit niya mismo ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos, ang karapat-dapat na mangyari sa kalooban ng Diyos, ang siya pong gumawa ng paraan. Siya po ay nagpunta kay Bathsheba upang turuan, payuan kung anong dapat niyang gawin at dapat silang kumilos kaagad sapagkat kung hindi, maghahari ang kasamaan. Na ang tanong sa atin, paano natin naharapin ang mga dumarating na panganib sa ating buhay? Either yan ay karamdaman o maaaring yan ay cancer, ano pa man. Ano ba ang panganib na dumarating sa buhay natin? Now, dito po sa kasaysayang ito, ay makapagtuturo sa atin na 4 na kasagutang paraan upang maharap natin anumang panganib na dumarating sa ating buhay. 4 na kasagutang paraan. Paano natin maharap ang mga panganib? Unang-una, ang panganib sa buhay natin ay dito sa ating mga talatang binasa, kinakailangan nating maging alisto. Ibig sabihin ng alisto, kailangan tayo'y gising palagi upang makita natin malayo pa man at tiyak natin, alam natin darating at darating, ay tayo po ay gising. Verse 11 to 12, ganito ang pagkakasabi. Nang magkagayoy sinabi ni Nathan kay Bathsheba na ina ni Solomon, hindi mo ba nabalitaan na si Adonias na anak ni Haggith ay siya ngayong hari? Siya'y hari na ngayon. Itinalaga na siya, naproklama na. Andyan ang mga sundalo, napakarami na. At handa nang lumusob. At ito ay hindi nalalaman ni David. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Ama, lalong hindi kalooban ng Diyos na ating Panginoon. Pumarito ka ngayon
at papayuhan kita upang mailigtas mo ang iyong sariling buhay at ang buhay ng iyong anak na si Solomon. Na alam natin, may mga panganib, may mga sakunan darating sa mga itinakda ng Diyos, ngunit alam natin ang Diyos pa rin may kontrol at hindi mangyayari ang kasamaan, kundi mananatili ang katotohanan at ang kabaitan. Now, dito may kita natin saang panganib nalalagay sina Nathan, Bathsheba at Solomon. Panganib sa panlilinlang. Panlilinlang, hindi darating ang kasamaan kung walang panlilinlang, kung walang pandaraya. At ito ang nangyari kay Adonias. Siya'y nalinlang sa kanyang sariling hangarin, ang kanyang kayabangan, ang kanyang kahambugan sa kanyang sarili. Sa tingin niya, tama siya palagi. Sa tingin ni Adonias, siya yung pinakamagaling, kaya naniwala sa kanya ang mga matataas na tao. At yun siya naniniwala. At ito ay panganib pagdating sa karian kay Bathsheba at kay Solomon. Kaya yung tao ng Diyos nagtaglay, pinangahawakan ng salita ng katotohanan ng kalooban ng Diyos, agad na itong kumilos at ito ay sa pangalang si Nathan. Siya ang agad kumilos sa panganib. At yan ang pinakamaganda sa atin, na pagdating po sa buhay natin, dapat tayong manghawak sa salita ng Panginoon. Yun ang dapat nating iharap sa mga panganib. Sapagkat ang katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi mababago. At ito si Nathan ang taglay, ang kalooban ng Diyos. Taglay ang plano ng Diyos. Kaagad niyang ipinahayag ang katotohanan kay Bathsheba. Only the truth can set us free. Tanging katotohanan lamang ang makapagbibigay sa atin ng tamang desisyon, tamang aksyon, at tamang kalayaan. Nanganganib si Solomon. Si Solomon ang hinirang ng Diyos. Alam natin, ang Diyos may kontrol, pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Kailangan pa rin natin ipaglaban ang kalooban ng Diyos. So itong si Nathan, nagbigay siya ng salita ng Diyos kay Bathsheba. Muli niyang pinaalala ang katotohanan ng salita ng Diyos kay Bathsheba. At hindi damdamin ni Nathan, hindi ang pagkatakot, kundi kalooban ng Diyos, salita ng Diyos. Kumbaga sa atin ngayon, anumang panganib na dumarating sa atin, tanda natin, ito'y panlilinlang, gawa ng ating kaaway. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, doon sa mga tao ng Diyos na dumaranas ng mga nagliliyab na mga pasakit, persecution sa kanilang panahon, kaya sila nangalat sa iba't ibang dako, itong kanyang sulat sa pangkalahatang Kristiyanong nagkahiwa-hiwalay. 1 Peter chapter 5 verse 8, anong sabi? Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng isang liyong umuungal at naghahanap ng masisila. Na ang tanging masisila lamang nitong kalaban na si Satanas ay yung pong mga mahihina. Tingnan nyo ang leon sa gubat. Pagka yan pa'y umutungal na, yung mga malalaking tupa hindi natatakot, kundi mga malalaking hayop. Pero yung maliliit, yun ang natutumba. Nangingisay sila sa takot. O mga unggoy man nalalaglag dahil sa ungal ng leon at madali nilang sagpain. Ngunit yung mga malalago, may takot man pero alam nilang magbantay. Yun ang kailangan natin. Kailangan nating maging malago sa salita ng Panginoon. Kailangan tayong laging nag-aaral, nagbabasa, laging nakikinig, nagbubulay ng salita ng Panginoon. Sapagkat tumitibay ang ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Tayo dapat maging tapat, maging tulad ng isang sundalong tapat, laging gising, laging handa sa kaaway. Dahil ang kapabayaan po ng isang sundalo sa digmaan, maaring kapahamakan ng kanyang sarili at kapahamakan ng kanyang sariling bayan. Kailangan natin laging nagbabantay, laging gising. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging mapanuri at handa upang hindi tayo malinlang ng mundo. Sa ating panahon, matindi pong kalagayan natin. Akala lang ng iba, okay lang takbo sa libutan natin. Once, ang ating pamilya, nasira ang ating magulang, ang ating inasahan, damay.
lahat ng mga anak magdurusa. Broken family, dahil hindi magkaunawaan ng mag-asawa, damay ang mga anak. Wala silang pinangahawakang katibayan na sila'y maaring mabuhay sa mundong ito ayon sa tulong at lakas ng magulang. Ganon din ang ating gobyerno. Kaya huwag tayong basta kung saan-saan tayo kumakampi o kanino tayo mapanig, pumanig tayo sa pinagmumulan na may kontrol ng lahat ng bagay, kundi ang Panginoon. Maghari at kailangan nating gumising. Maging anatan tayo. Ipahayag natin ang salita ng Panginoon para patibayan ang ating mga kapwa. Patibayan ang mga Kristiyano. At higit sa lahat, gisingin ang mga hindi Kristiyano na mayroong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Kailangan natin. Lagi tayong gising. Lagi tayong alisto pagdating sa panganib. Ikalawa, sa panganib, kinakailangan nating maging aktibo at kumilos. Hindi lamang alisto at gising, kundi maging aktibo tayo, ibig sabihin kumikilos. Hindi puro salita. Ganito ang sabi sa verse 13. Ang sabi ni Nathan kay Bathsheba, pumunta ka agad kay Haring David. Kumilos ka na kaagad. Huwag mo nang hayaan na makapasok pa ang kaaway. Ang salita ng Diyos nagsasabi, kailangan nating kumilos. At sabihin mo sa Kanya, di ba, Panginoon ko, isinumpa mo sa iyong lingkod na iyong sinabi? Ibinalik ni Nathan ang salita, ang pangako ng Diyos kay Haring David. At yun ang pinasabi niya kay Bathsheba na sabihin kay David. Sapagkat ang sabi niya, sinasabi si Solomon na iyong anak ay maghahari pagkamatay ko at siya'y uupo sa aking trono. At kung gayoy, bakit si Adonias ang hari? Makita ninyo, si Bathsheba, lahat ng mga propeta doon, lahat ng mga manggagawa roon, alam nilang si Solomon. Sapagkat sinabi na, at alam ko pagkasalita ng Panginoon, pangako ng Diyos, ipapangaral ito ni Haring David. Sa simula pa lamang, na mayroon siyang anak na papalit sa kanya pagkamatay niya. Alam nila ito. Ganon din tayo, alam natin ang salita ng Panginoon. Pero kailangan nating kumilos. Kailangan nating gumawa. Aksyon ang kailangan dito. Maging aktibo tayo sa pagtupad sa salita ng Panginoon. Now, ito po ang problema rito. Sa atin, narinig lang natin, pero paglabas natin dito, wala na, nakalimutan na natin. Gaya nga ng hamon kanina sa Sunday School, gawin natin kung ano yung natutunan. At alam ito, bakit ko masabing alam? Sapagkat doon pa lamang sa Samuel, 2 Samuel, ipinahayag na ang pangakong ito ng Diyos. At mas maliwanag dito sa 1 Chronicles chapter 22. Ito ay pinahayag doon sa 2 Samuel chapter 12, verse 24. Basahin muna natin yon bago itong 1 Chronicles 22. Ang sabi sa 24, sa 2 Samuel chapter 12, verse 24, at inaliw ni David si Bathsheba na kanyang asawa, lumapit siya sa kanya at sumiping sa kanya, siya'y manganganak ng isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Solomon. Hindi pa man na ipapanganak, tinawag ng Solomon. Minahal siya ng Panginoon. So meaning ng Solomon, siya ay minahal ng Panginoon. At nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ni Nathan na propeta, kaya tinawag niya ang kanyang pangalan na Jedediah dahil sa Panginoon. At yan, mga kapatid, ang ipinangako. Ngayon, mas malinaw dito sa 1 Chronicles chapter 22 verse 9 to 10. Narito, ipapanganak para sa iyo ang isang lalaki, siya ay magiging isang mapayapang tao. Bibigyan ko siya ng kapayapaan sa lahat ng kanyang mga kaaway sa palibot, sapagkat ang kanyang magiging pangalan ay Solomon. At bibigyan ko ng kapayapaan at katahimikan ng Israel sa kanyang mga araw. Siya ay magtatayo ng bahay para sa aking pangalan. Yun ang sinabi ni David. Siya ay magiging aking anak at ako'y magiging kanyang ama at itatatag ko ang trono ng kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Bagamat ito'y propesya rin sa darating na magiging anak ng Diyos na siyang tatatag, siyang tatayo at siyang upo
sa kanyang trono sa pamamagitan ng pagkaanino dito kay David. Now, binalik lang ni Nathan ang pangako ng Diyos na itong pangakong ito ay hindi maaring mabibigo. Madidisgrasya kayo at ang iyong anak kung hindi nyo gagawin ang pangakong ito. Kaya dapat kayong kumilos. The same with us. May mga pangako ang Diyos na pinag-iingat tayo, pero kung hindi natin gagawin, tayo mismo ang naghahanap ng kapamakan ng ating sarili. Kailangan natin kumilos kaagad. Kaya sa panganib, kinakailangan natin ang maging aktibo at kumilos agad ayon sa salita ng Panginoon. Ngayon, minsan sa atin, nagkukulang tayo ng kaalaman dahil busy tayo sa buhay. Pero hindi ibig sabihin, wala tayong magagawa. Lagi ang salita ng Diyos nasusulat. Kung ano yung kailangan natin, ibibigay ng Panginoon. Kailangan lang natin na manalangin. Tulad ng James chapter 1 verse 5. Ang sabi po ni Santiago, kung kulang sa karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Yun ang kailangan natin. Dapat nating maisagawa ang ating pong mga natutunan sa mga salita ng Diyos upang sa pagdating ng panganib, alam natin ang Diyos ang siyang kumikilos at may kontrol ng lahat. Maging matalino tayong negosyante. Ang mga negosyante matalino yan. Tuso yan kung ibig sabihin. Nag-iisip siya bago magdesisyon kung tama ba ang maging kasosyo niya. Kung yun ba'y ayon sa kanyang kalooban ang maging kasosyo niya. Matalino yan, maiiwasan niya ang pagkakamali at pagkasira ng kanyang negosyo. Sino ba ng negosyante na hindi nag-iisip, nakukuha kung sino-sino ang kanyang kapartner at kung anong negosyo ang kanyang papasukan? Mag-iisip mo na yan. Na ang pag-iisip natin, Kristiyano, ang isip ng Diyos ang dapat nating hanapin. Kung kulang tayo sa karunungan, hingin natin sa Kanya at tayo Kanyang bibigyan. Kaya ang matalinong pagpaplano at pananalangin ay mahalaga sa atin sa pagharap sa mga panganib, sa problema. Sa mundong ito, wala tayong magagawa. Sino tayo na isang ordinaryong mamamayan ang magsalita sa ating pinakamataas na leader na binoto ng 30 milyong tao? Sino tayo? Ngunit mayroong iisang makapangyarihang Diyos na maaring magpasunod ng kanyang puso saan man gustuhin ng Panginoon. Ngunit alam ko at alam natin lahat, walang bagay na hindi pinapaintulot ng Diyos. Kasama siyang gumagawa para sa ating ikabubuti. Ano ikabubuti yun? Para sa atin, naghihirap tayo, maghahari ang kasamaan, lahat ng korupsyon nangyari. Ang prayer ko lang, every morning, every night, na Panginoon, kayo ang may kontrol ng aming bansa. Huwag niyong hayaan ang korupsyon ng maghari at maghari kumalakak. Paghariin ninyo, paimbabawin niyo yung mga tao kahit na hindi Kristiyano ay makapagbibigay ng katwiran at justisya sa aming bansa. Yun ang prayer natin. Hindi tayo sumasanib kung sinong partido tayo. Ang pag-pray natin yung kalooban ng Diyos. At yun ang dapat nating gawin. Nang sa ganon, hindi tayo matutulad sa tao ngayon, mayroong umiiyak, may naghihinagpis, may nagagalit, may napupuot. Hindi yun ang buhay natin. Ang buhay natin ay ang paghariin ng kalooban ng Diyos. Kaya nga sa panganib, kinakailangan natin maging listo or gising. Ikalawa, maging aktibo at kumilos. At ikatlo, sa panganib, kinakailangan nating maging matalino at nag-iisip. Matalino at nag-iisip. Hindi padalos-dalos. Verse 14 sa ating text. Samantalang nagsasalita ka sa hari, ay papasok ako na kasunod mo at aking patutuhanan ang iyong mga salita. Nakita mo si Nathan? Hindi siya padalos-dalos. Kumilos kasama si Bathsheba, pero nagtatiming siya sa tamang pagkakataon upang patibayin ang salitang ipinahayag ni Bathsheba kay David, ang salitang pangako ng Diyos sa kanya. At siya'y papasok si Nathan at patutuhanan ang salita ni Bathsheba. So, katalinuhan dito ay makikita natin kay Nathan. Isang tao
na may taglay ng katotohanan ng Diyos. At yun ang dapat mangyari sa atin. Na hindi ang salita ng Diyos gagamitin natin para maging lisensya sa ating mga gawang masama. Ang biyaya ng Diyos, huwag nating gamiting lisensya para ipairal yung ating sariling kapakanan. Kundi gamitin natin sa tamang panahon, sa tamang konteksto. Ang sabi rito, samantalang nagsasalita ka. Anong sinasabi ni Bathsheba kay David? Matanda na si David, nanginginig sa higaan. Kala mo hindi na makakatugon. Kaya sinamantala ito ni Adonias. Pero nakikinig si David. Kahit matanda na. Ibinalik ni Bathsheba ang pangako ng Diyos kay David tungkol sa kanyang anak. At ngayon, bakit mayroong nagkahari ngayon? Bakit may nagkukontrol ngayon? Marin sa ating panahon ngayon, sa ating gobyerno, may nagkukontrol. Bakit ganun? Hindi naman yung kalooban ng Diyos. At saka papasok si Nathan upang patibayin ang mga pananalita ni Bathsheba. Patutuhanan ko ang iyong mga salita upang ang lihim na panganib ay maitama. Kaya ang sabi nga ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad at sa atin, sa John 8:31-32, kung kayo'y mga alagad ko, mananatili kayo sa aking salita. Malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan ang makapagpapalaya sa inyo. See, anumang panganib, katotohanan ang ating pong panlaban. Tayo bilang mga Kristiyano, maging hukom tayo na tama ang ating paghatol. Magiging tama lamang ang hatol natin kung ating sinusunod, ipinamumuhay ang katotohanan ng Diyos. Hukom na bumabatay sa katotohanan at hindi sa mga kasinungalingan upang magkaroon ng tamang hustisya. So bilang mga Kristiyano, dapat nating gamitin ang katotohanan ng salita ng Diyos upang iwasto anumang mali at anumang kasinungalingan. Lastly, pang-apat mga kapatid, pagdating sa panganib, tayo maging alisto, tayo maging aktibo, tayo maging matalino, at panghuli, tayo maging mapagtiwala o manalig. Huwag tayong bumitiw. 1 Kings chapter 1 verse 13, sa kahulihan, ito ang katotohanan. Di ba, Panginoon ko, isinumpa mo sa iyong lingkod na iyong sinabi, si Solomon ay iyong anak, na iyong anak ang maghahari. Iyon po ang katotohanan. At yun ang ating panalanigan, plano ng Diyos sa kabila ng krisis. Ang plano ng Diyos sa atin dito sa ating bansa, blessed is the nation whose God is the Lord. Pinagpapala ang isang bansa na ang kanilang Diyos ay ang siyang Panginoon. At yan ang plano ng Diyos na pagpalain ang ating bansa kung tayo tumatayo sa katotohanan ito. Ang totoong plano ng Diyos dito sa karya ng Israel, pagkatapos ni Haring David, ay si Solomon ang magiging hari. At yon ay hindi kailanman mababawi. Kung itinatag ng Diyos, walang sino mang maaring makakagiba. Ngunit hindi natin maiwasan ang gawa ng kaaway. Hindi natin maiwasan ang tulad ni Adonias na hambog, na isang napakayabang, kinikilalang sarili, na siya'y matalino, siya'y magaling makapangyarihan, at marami siyang nadadala. Mga pinuno ni David na dating loyal sa kanya. Pero nakita natin, hindi loyal sa Diyos. At maraming mga kasinggulang din ni Adonias na nagdiriwang at handa nang sumagupa sa karyang ito. Ngunit ang pangako ng Diyos kailanman hindi mababali.
At ang salita ng Panginoon ay laging nagsasabi sa atin ng katotohanan, heaven and earth shall pass away, but, ang sabi ng nasusulat, ang salita ng Diyos mananatili magpakilanman. Kaya diyan tayo sa salita ng Panginoon manindigan. Sa atin po na tayo tumutugon sa katotohanan, mapangahawakan din natin ang sinabi ni Propeta Jeremias. Ganito ang sabi ni Propeta Jeremias sa ganitong panganib sa buhay. Ano mang panganib mayroon tayo? Jeremiah chapter 29 verse 11. Ganito po ang sabi, sapagkat alam ko ang mga plano ko. Yan ang sabi ng Diyos. Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Now, kung atin itong ilalapit sa ating bansa, buong daigdig nagsasabi, napakasama ng kalagayan ng Pilipinas. Wala nang pag-asa dyan. Walang magagawa ang mga tao. Pero ang sabi ng Panginoon, alam ko mga plano ko. Alam ko mga plano para sa inyo, sabi ng Panginoon. Di ba apply sa Romans 8:28? Now all things works together for good. Mga planong hindi nyo ikasasama. Well, masama itong nangyari sa atin. Pero sa kanyang mga tao, hindi ito sa ikasasama. Maranasan natin ang kasamaan ng tao na dadamay tayo. Dahil tayo nandito pa sa mundo. Pero, we are more than conquerors. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa sapagkat ibinuo sa atin ang banal na Espiritu sa ating mga puso. At ang sabi pa, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Well, kung panganib sa akin, ay yung karamdaman ko. Panganib ni Cora, karamdaman. Panganib ni Seni, yung cancer niya. Makikita mo. Sabi nga ni Seni, hindi ko na iniisip yan, Pastor. Sigura, pagtitiisan ko to, Pastor, nandito na eh. Si Aileen. Pero ang pangako dyan bibigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Well, hindi tayo magkakaroon ng pag-asa. Yumaman, anumang gumanda rito. Pero ang pag-asa natin, makapagpapahinga tayo sa ating kahirapan kapag tayo nasa piling na ng Panginoon. Yan ang pangako niya. Revelation chapter 21. Wala nang pag-iyak, wala nang pagluha, wala nang karamdaman sapagkat siya'y kapiling na sa karya ng Diyos. Yun ang pinakadakila. Pero sa ating mga kabataan pa, habang sila nabubuhay pa sa sanlibutan ito, daranas pa ng iba't ibang mga gobyerno, magtatayo ang Panginoon ng tamang gobyerno para hindi sa ikasasama ng mga tao niya. Kaya nga, harapin natin ang mga panganib. Una, alisto. Ikalawa, aktibo. Ikatlo, matalino. At pang-apat, mapagtiwala. Mapagtiwala pa rin tayo. Sapagat Diyos pa rin ang nakaupo sa trono. Diyos pa rin. Kung mayroon ng pinaka masamang pangyayari sa buhay sa mundong ito, wala nang iba kundi si Job. Pinag-usapan sa langit. Nagmayabang si Satanas. Yan bang si Job ang pinagmamalaki mo? Kasi pinagpapala mo, kaya naman sila naging masunurin at marami siyang Ang sabi ng Diyos, kung gayon, subukan mo yung tao kong yan. Subukan mo yung mga tao nagtitiwala sa akin. Alisin mo lahat ang kanyang arerian. Ubusin mo pati mga anak niya. Huwag lang ang kanyang buhay. Inubos nga. Napahiya si Satanas sapagkat nanatiling tapat si Job. Ang sabi ni Job, hubad akong dumating, hubad din akong alis. Ang Diyos ang nagkaloob, ang Diyos ang babawi. Purihin ang Panginoon. Yun ang kaibahan sa atin sa pagharap sa panganib. Yes, totoo yun, naghihirap. Naghihirap ako to. At ang iglesia naghihirap sa gastusin ng aking pagpapagamot. Ngayon naka-schedule na naman ako sa Lasal para tignan yung aking baga dahil naapektuhan ng COVID. Mas maigi pa rin na-intubate ako, naglagyan ng tubo para nakuha lahat yung mga
yung mga ano sa baga ko, pero nanatili. Ayun nagpapahirap sa akin, umiimpis na yung aking baga. Dahil matanda na rin. Pero hindi ibig sabihin, mawalan ng pag-asa. God is in control. At salamat, binibigyan pa niya ako ng pagkakataon makapangaral, makapagturo sa inyo, makapagbahagi ng kanyang katotohanan. Kaya kailangan lagi tayong manalig. Manalig hanggang wakas. So ano ang matutunan natin ngayong umaga sa kasaysayang ito pagdating sa pagharap ng panganib? Una-una, lagi tayong mapagbantay. Huwag niyong pabayaan. Kahit Kristiyano na tayo, ang Diyos ang kumokontrol, ang nagliligtas sa atin, pero dapat katungkuran para nating magbantay palagi. Huwag tayong magpabaya. Andyan pa ang laman. Andyan pa rin ang kilos ng laman na pinipili tayong dinadala, nagbibigay ng pangarap na itong pag-asa mo. Sasaya ka, liligaya ka kapag sinunod mo ito. Walk in the Spirit. Patuloy tayong lumakad sa Espiritu. Iwasan natin ang mga panganib ng panlilinlang. Kahit sinong taong nagsasabi na siya ay Kristiyano, siya ay mananampalataya, ngunit kaiba ang kanyang mga pag-inganyo sa atin sa mga itinuro ni Pastor Pablo. Ang sabi ni Pablo, sumpain yan ang taong yan. Huwag tayong padaya. Tulad ng ating scripture reading dito, mga Galacia, taga-Galacia, pinagpala sila nagising sa biyaya ng Diyos, sila namuhay sa biyaya ng Diyos, naligtas sa biyaya ng Diyos, ngayon bumabalik sila sa kautusan. Huwag tayong padaya sa ganun, mga kapatid. Kumilos tayong mayroong karunungan. Hindi tayo mga mangmang na Kristiyano. Kahit wala tayong pinag-aralan, kahit grade 1 lang pinag-aralan natin, pero ang karunungan ng Diyos, ang salita ng Panginoon, higit sa lahat ng karunungan ng sanlibutan ito. Kaya kumilos tayo ayon sa karunungan ng Diyos. Gamitin natin ang katotohanan, hindi para maging lisensya, maging paraan natin, para gawin natin ang ating kalayaan, kundi ang katotohanan makapagpalaya sa atin. Manalig tayong lagi sa plano ng Diyos. Hindi pa tapos. Kung makikita natin wala tayong pag-asa sa ating bansang ito, dahil sa magugulo, gutom na lahat, mga kapatid, manalig tayo sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29, mayroon siyang magandang plano para sa atin, hindi para sa ating kasasama. So tanong ko sa pagninilay natin, mga kapatid, ano mga panganib ang dumarating sa inyo ngayon na alam niyong darating at darating, paano niyo ito tutugunan? Paano niyo ito harapin? Isa lang. Para sa akin, laging manalig sa Panginoon. Pag sinabing manalig, lahat po ng attributes ng God nandyan. Pag sinabi natin manalig ka sa Diyos. Ang kanyang immutability, ang kanyang omnipresence, omniscience, lahat po nandyan na. Kaya nga po, panghawakan natin ang bagay na ito. At hamon ko lang sa atin, matuto tayong may karunungang harapin ng anumang pagsubok sa buhay natin. Amen? Tayo manalangin. Opo, Panginoon, sa aming sarili, wala kaming magagawa sa mundong ito. Nandito pa kami sa mundo na punong-puno, Panginoon, ng kadiliman, ng kasamaan. Ngunit bilang inyong mga tao, tulad kami ng isang diamante sa gitna po ng lusak ng kaputikan. Nagamat kami natatabunan, Panginoon, ng putik, dumi, ngunit nananatili ang aming pagiging brilyante. At isang araw, katatagpuin nyo kami at dadalhin sa inyong kaharian. Maraming salamat po, Ama, sa magang ito. Sa iyong lahat ng kapurihan at kaluwalhatian, magpakailanman. Amen.